Mainit pa ang hawakan ng telang binalot ni Shenning sa kaniyang asul na baunan. Isang init na nagmula sa 3 oras niyang pagtitiyaga sa harap ng kalan. Amoy na amoy pa ang halimuyak ng bawang, luya, at ang tamis ng dahan-dahang pinalambot na baka. Isang resipe na tanging para sa ika-5 anibersaryo nila ni Guyuan niya inihanda. Sa labas ng gusali ng kumpanya, ang init ng sikat ng araw sa Maynila ay tila nakikipagkumpetensya sa kaba sa kaniyang dibdib. Ngumiti siya sa gwardiya, isang tipid na ngiti ng isang asawang ang tanging hangad ay sorpresahin ang lalaking pinaglaanan niya ng kaniyang buong pagkatao sa loob ng 5 taon. Ngunit ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng opisina ni Guyuan ay hindi nagdala ng ginhawa. Sa halip, ito ay tila isang babala. I told you, Guyuan, hindi siya maniniwala. Masyadong matalino ang asawa mo para sa ganitong laro. Ang boses ni Lin Jiawi ay malambing, tila musika na may kalakip na lason. Huminto ang mundo ni Shenning sa tapat ng pintuan. Hindi nakasara ang awang, sapat na para makita niya ang kaniyang sariling opisina. Ang opisinang siya ang nagpundar, ngunit ipinagamit niya sa asawa para sa dangal nito, na ngayon ay tila naging pugad ng kataksilan. Nakaupo si Lin Jiahui sa mismong mesa ni Shenning. Ang kaniyang mga daliring bagong manicure ay marahang hinahaplos ang kurbata ni Guyuan. Ang kurbatang yon ay regalo ni Shenning noong nakaraang buwan. Pinili niya ang telang yon dahil sa lambot nito sa balat. She doesn't need to believe anything, Jihui. She just needs to follow. Sanay naman si Shenning na sumunod sa akin. 5 years of being a perfect wife made her brain soft, just like the meat she's always cooking. Sagot ni Guyuan. Ang kaniyang tawa ay tuyo at walang bahid ng pag-ibig na ipinangako niya sa harap ng altar. Ang baunan sa kamay ni Shenning ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang init ng sabaw sa loob nito ay unti-unting lumulusot sa tela, pumapaso sa kaniyang balat, ngunit mas masakit ang hapdi sa kaniyang puso. Naalala niya ang 4:00 ng umaga, ang pagpunta niya sa palengke para piliin ang pinakasariwang sangkap, ang pagtitiis niya sa usok at dumi. Lahat para sa lalaking ito na ngayon ay tinatawag siyang mahina ang isip. But what if she finds out about the missing funds? Sabi mo, risk management expert siya. Baka mapansin niya ang butas sa accounts. Pagpapatuloy ni Jiahui, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Guyuan, hayaan mo siya. She's too busy being a martyr to care about numbers. At kahit malaman niya, anong magagawa niya? She's nothing without this family. Utang niya sa amin ang pangalan niya ngayon. Hindi na nakapaghintay ang mga daliri ni Shenning. Ang asul na tela ay bumitaw. Ang bakal na baunan ay humampas sa matigas at malamig na tiles ng sahig. Ang tunog ng pagbagsak ay hindi malakas, ngunit sa pandinig ni Shenning, ito ay tila pagsabog ng isang buong gusali. Ang mainit na sabaw ng baka, ang simbolo ng kaniyang 5 taong pagpapakasakit, ay kumalat sa sahig, humalo sa alikabok, at dumumi sa sapatos ni Guyuan na kamakailan lang ay kaniyang pinunasan hanggang sa kumintab. Mabilis na humiwalay ang dalawa. Ang gulat sa mukha ni Guyuan ay sandali lamang. Agad itong napalitan ng pagkayamot. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng takot. Shenning, what are you doing here? Look at the mess you've made. Amoy bawang ang buong opisina ko dahil sa kalat mo. Singhal ni Guyuan habang tinitingnan ang kaniyang sapatos na nabahira ng mantika. Tumingin si Shenning sa kaniyang mga kamay. Namumula ang kaniyang palad mula sa paso, ngunit ang naramdaman niya ay ang matinding hiya. Hindi dahil sa siya ay nagkamali, kundi dahil sa kahihiyang ibinigay niya ang kaniyang dangal sa isang taong ang tingin sa kanya ay isang kasambahay na madaling palitan. Happy anniversary, Guyuan. Ang boses ni Shenning ay mahina, parang isang bulong sa gitna ng bagyo, ngunit bawat salita ay may talim na hindi nakikita. Anniversary? You came here for an anniversary? In this outfit? Tumingin si Lin Jiahui kay Shenning mula ulo hanggang paa.
Si Jawi ay mabango sa kanyang mamahaling pabango na amoy rosas, habang si Shenning, sa kanyang simpleng blusa, ay amoy kusina at pawis. You look like a maid, Shenning. No wonder Guyan needs a real woman by his side. Isang dighay ng tawa ang kumawala sa mga labi ni Guyuan. Lumapit siya kay Shenning, hindi para aluin ito, kundi para itulak ang baunan palayo gamit ang kaniyang paa. Umuwi ka na, Shenning. You're embarrassing me. Jawi is pregnant. She needs peace, hindi ang ingay at amoy ng luto mo. We will talk about the divorce tonight. Don't make this harder than it already is. Buntis. Ang salitang iyon ay tila isang huling saksak sa isang bangkay. 5 taon nilang sinubukang magkaanak. 5 taon na ang tanging sisi ay laging nasa balikat ni Shenning. At ngayon, sa harap ng nagkalat na sabaw at ang mapang-insultong ngiti ni Jiahui, naramdaman ni Shenning ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kaniyang pagiging asawa. Ang kaniyang tunay na sarili. Ang babaeng hindi lang marunong magluto, kundi ang babaeng kayang magpabagsak ng isang imperyo sa isang kumpas ng kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Guyuan. Walang luha, walang hikbi. Ang lamig sa kaniyang mga mata ay sapat na para magpatahimik sa buong silid. Ang dumi, Guyuan, sabi ni Shenning, habang nakatingin sa mantikang nasa sapatos ng asawa. Ang dumi-dumi mo. Tumalikod siya nang hindi tinitingnan ng dalawa. Habang naglalakad siya palayo, bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagbuo muli ng kaniyang nadurog na pagkatao. Ang bawat amoy ng bawang na kumapit sa kaniyang damit ay hindi na amoy ng pagsasakripisyo, kundi amoy ng isang gising na katotohanan. Hindi pa tapos ang anibersaryo. Nagsisimula pa lang ang pagdiriwang ng kaniyang paglaya. Ang bawat hakbang ni Shenning papasok sa mansyon ng mga Gu ay tila paglakad sa loob ng isang kabaong na siya mismo ang nagmarmol. Ang amoy ng mamahaling insenso at lavender na pinili ng kaniyang biyenang si Doña Consolacion ay sumalubong sa kanya. Pilit na itinatago ang baho ng pagkabulok ng katapatan sa loob ng bahay na yon. Sa itaas ng marangyang hagdanang gawa sa ivory na marmol, nakatayo si Lin Jiahui. Wala na ang kaniyang mapang-aping ngiti sa opisina. Pinalitan ito ng isang mukhang kawawa, maputla, at tila isang biktima. Sa tabi niya ay ang kaniyang biyenan, hinahaplos ang likod ng kabit ng may buong pag-aaruga. Isang pag-aarugang kailanman ay hindi naramdaman ni Shenning sa loob ng 5 taon. Nandito na ang mamamatay tao. Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng bakal. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Hatol agad. Mama, please, wag po kayong magalit kay Shenning. Siguro po ay nabigla lang siya sa balita. Maktol ni Jiahui, ang boses ay nanginginig sa pekeng takot. Kahit itinulak niya ako sa opisina kanina, handa ko siyang patawarin para sa baby namin ni Guyuan. Huminto si Shenning sa paanan ng hagdan. Tumingala siya. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 lawan ng yelo. Alam niya ang larong ito. Ang gaslighting ay isang sining na perpektong kinabisado ng mga taong nasa harap niya. Itinulak? Ang mahinahong tanong ni Shenning. Jiahui, nakalimutan mo yata na sa opisinang yon, bawat sulok ay may matang nakatingin. Ngunit dito sa bahay na ito, tila mas gusto ninyong pakinggan ang mga kwentong barbero kaysa sa katotohanan. Wala kang hiyang babae ka. Sigaw ng matanda habang bumababa ng hagdan. Sa bawat baitang na tinatahak ng biyenan, nararamdaman ni Shenning ang bigat ng 5 taong pagtitimpi. Ang matandang ito, na pinagsilbihan niya ng higit pa sa kaniyang sariling ina, na binilhan niya ng pinakamamahal na gamot at alahas mula sa sarili niyang ipon, ay ngayon ay tila isang asong ulol na handang manakmal. Biglang kumilos si Jiahui. Sa isang mabilis na galaw na tila isang dula sa telebisyon, kusa siyang natisod sa kaniyang sariling mga paa malapit sa gilid ng hagdan. Hindi siya nahulog ng tuluyan, ngunit ang kaniyang pag-atungal ng sakit ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tiyan ko! Guyuan! Ang baby natin!
Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Guyuan. Nakita niya ang kanyang ina na sumasalo kay Jiawi at si Shenning na nakatayo lang, walang kibo, malapit sa kanila. Ang galit sa mukha ni Guyuan ay tila apoy na sumiklab sa gitna ng tuyong damo. Shenning, wala ka na ba talagang puso? Sigaw ni Guyuan habang mabilis na tumatakbo patungo kay Jiahui. Ngunit bago pa man makasagot si Shenning, ang kaniyang biyenan ay mabilis na lumapit sa kanya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Shenning. Hindi lang ang hapdi ng palad ang naramdaman niya. Naramdaman niya ang matigas at malamig na metal ng singsing na nakabaon sa kaniyang balat. Ang gintong singsing na may diamante na iniregalo ni Shenning sa matanda noong nakaraang kaarawan nito. Ang talim ng diamante ay nag-iwan ng isang maliit na sugat sa kaniyang pisngi at ang init ng kaniyang sariling dugo ay dahan-dahang gumuhit pababa sa kaniyang leeg. Layuan mo kami, demonyo ka! Dura ng matanda. Lahat ng ibinigay mo sa amin, lahat ng kabutihan mo, lason lang pala. Gusto mong patayin ang apo ko dahil hindi ka baog. Nanatiling nakatagilid ang mukha ni Shenning. Hindi niya hinawakan ang kaniyang pisngi. Ang kaniyang paningin ay nakatutok sa mga patak ng dugo na bumabagsak sa puting marmol. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng utang na loob at hiya na nagbubuklod sa kanya sa pamilyang ito ay tuluyan ng naputol. Dahan-dahan niyang hinarap si Guyuan. Ang asawa niya ay nakaluhod sa tabi ni Jiahui. Yakap-yakap ang babaeng nagnakaw ng kaniyang buhay habang tinitingnan siya na parang isang maruming basahan. You are a monster, Shenning. Mariing sabi ni Guyuan, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Hindi ko akalain na ang babaeng pinakasalan ko ay may ganitong kaduming kaluluwa. From this moment on, hindi kita asawa. Wala kang lugar sa bahay na ito at lalong wala kang lugar sa buhay ko. Lumingon si Jiahui kay Shenning mula sa balikat ni Guyuan. Sa gitna ng kaniyang pekeng pag-iyak, isang mabilis na kindat at mapang-uyam na ngiti ang ipinakita niya. Isang tagumpay para sa kanya. Ngunit hindi alam ni Jiahui at lalong hindi alam ni Guyuan na ang sugat sa pisngi ni Shenning ay hindi tanda ng kaniyang pagkatalo. Ito ay ang selyo ng kaniyang pagbabalik. Tama ka, Guyuan. Ang boses ni Shenning ay wala ng emosyon, tila isang makina na nagsusuri ng panganib. Wala na nga akong lugar dito, dahil ang reyna ay hindi nananatili sa isang bahay na puno ng mga anay. Tinalikuran niya sila. Habang paalis, narinig niya ang utos ni Guyuan sa mga katulong na itapon ang lahat ng gamit ni Shenning sa labas ng gate. Ngunit hindi na lumingon si Shenning. Ang kaniyang kamay ay nasa loob ng bulsa, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na black recorder na kanina pa naka-on. Ang bawat sampal, bawat hiyaw, at bawat kasinungalingan ay nakatala na. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa dugong dumadaloy sa kaniyang mukha. Ngunit sa loob ng kaniyang isip, isang listahan ang nabubuo. Ang listahan ng mga taong kailangang magbayad. Hindi lang ng pera, kundi ng bawat patak ng luhang inaksaya niya sa kanila. Ang bawat piraso ng kaniyang buhay ay lumipad sa hangin bago lumubog sa madilim at malapot na putik sa labas ng malaking tarangkahan ng mga gu. Ang kaniyang mga paboritong libro, ang mga damit na kaniyang tinahi ng may pagmamahal, at maging ang mga litrato ng kaniyang kasal na basag na ang mga salamin. Lahat ay itinuring na basura. Ang ulan sa Maynila ay hindi na lamang basta ambon. Ito ay isang malupit na hagupit ng langit na tila nakikipagkunsaba sa kaniyang mga kaaway. Ang lamig ng tubig ay bumaon sa kaniyang buto. Ngunit mas matindi ang ginaw na dulot ng mga matang nakatingin sa kaniya mula sa mga bintana ng karatig bahay. Ramdam ni Shenning ang hagupit ng hiya. Sa kulturang kaniyang kinalakihan, ang mailabas ang baho ng tahanan sa kalsada ay isang parusang mas masakit pa sa kamatayan. Bagay ka diyan, Shenning, sa putikan kasama ng mga dumi.
Sigaw ng biyenan niyang si Doña Consolacion mula sa veranda, habang payapang sumisipsip ng mainit na tsokolate. Sa tabi ng matanda, nakasandal si Guyuan, ang lalaking minsan ay nangako sa kanya ng proteksyon. Ngayon, ang kaniyang mga kamay na dati ay marahang humahawak sa mukha ni Shenning ay nakapulupot na sa baywang ni Jiahui. Ang bango ng mamahaling pabango ni Jiahui ay dinala ng hangin hanggang sa labas. Isang mapang-insultong kaibahan sa amoy ng basang lupa at kalawang na bumabalot kay Shenning. I'm sorry, Shenning, but we have to protect the family's reputation. Isang skandal ang pagkakaroon ng asawang nananakit ng buntis. Wika ni Guyuan sa wikang Taglish, na tila isang formal na anunsyo sa negosyo. Don't bother calling. Blocked ka na sa lahat. Just sign the papers my lawyer sent. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Baka mas lalo ka lang mapahiya. Tumingin si Jiahui pababa. Ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan habang pinapanood ang bawat patak ng ulan na humahalo sa dugo sa pisngi ni Shenning. Kawawa ka naman, sis. Baka gusto mo ng barya para pamasahe? Oh, wait. Baka pati driver ng jeep mandiri sa amoy mo. Hindi sumagot si Shenning. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na kahon na kalahating nakabaon sa putik. Sa loob nito ay ang isang lumang relo, ang tanging alaala ng kaniyang ama na itinago niya bilang sikreto. Ang salamin nito ay basag na rin. Ngunit ang mekanismo sa loob ay patuloy pa ring tumitibok, tila ang kaniyang sariling puso na tumatangging sumuko. Habang nakaluhod siya sa gitna ng ulan, naramdaman ni Shenning ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kaniyang dibdib. Ang awa na nararamdaman niya para sa kaniyang sarili ay unti-unting natutuyo, pinalitan ng isang matigas at nagniningas na determinasyon. Ang bawat pangungutya, bawat sampal, at bawat patak ng ulan ay nagsilbing binyag para sa kaniyang muling pagsilang. Tumayo siya ng tuwid. Hindi niya pinunasan ng putik sa kaniyang mukha. Hinayaan niyang humalo ang ulan sa kaniyang luha hanggang sa wala na siyang maramdamang hapdi. Kinuha niya ang kaniyang telepono. Isang lumang modelo na hindi alam ni Guyuan na may hiwalay na linyang pang-internasyonal. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, pinindot niya ang isang numerong 5 taon na niyang hindi tinatawagan. Hello, this is Shenning. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang director ng risk management na handa ng sunugin ang lahat ng banta sa kaniyang paligid. Prepare the car. I'm coming home to Shen Holdings. And notify the legal team. We are going to liquidate every single asset associated with the Gu family. I want them to feel how cold it is to have nothing. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kalsada. Ang mga ilaw nito ay tumama sa tarangkahan ng mga Gu, dahilan upang mapapikit ang mga taong nasa veranda. Ang kintab ng sasakyang yon ay tila isang brilyante sa gitna ng basurahan. Lumingon si Shenning sa huling pagkakataon sa bahay na naging kulungan niya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Guyuan at ang biglang pagkabahala sa mga mata ni Jiahui. Guyuan, bulong ni Shenning sa hangin, bagaman alam niyang hindi ito maririnig ng lalaki. Hindi mo lang ako pinalaya sa bahay mo. Pinalaya mo rin ang reynang sisira sa kaharian mo. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay amoy bagong balat at sariwang eucalyptus, ang amoy ng kapangyarihan. Habang sumasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang kaniyang asul na baunan na nakalubog, na nang tuluyan sa putik, isang paalaala ng babaeng namatay na kanina. At ng babaeng ngayon pa lamang magsisimulang lumaban. Ang marahang pag-andar ng sasakyan ay tila isang paglalakbay mula sa impyerno, patungo sa isang palasyong matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng malawak na backseat ng kulay abong Rolls-Royce, ang katahimikan ay bumasag sa ingay ng ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa makapal na salamin ay hindi na nagpaparamdam ng ginaw, kundi ng isang proteksyong kailanman ay hindi na ibigay sa kanya sa loob ng 5 taon. Ma'am Ning, ang sugat ninyo? Ang boses ni Sofia
Ang kaniyang matapat na sekretarya ay puno ng pag-aalala. Inabutan siya nito ng isang mainit na telang seda na may halimuyak ng lavender at peppermint. Dahan-dahang idiniin ni Shenning ang tela sa kaniyang pisngi. Ang hapdi ng sugat na likha ng singsing ng kaniyang biyenan ay tila isang kuryenteng gumigising sa kaniyang kamalayan. Habang tinitingnan niya ang bahid ng dugo sa puting tela, hindi luha ang lumabas sa kaniyang mga mata, kundi isang malamig na kislap ng pagtutuos. Maayos lang ako, Sofia. Ang sugat na ito ay mabilis na hihilom. Ngunit ang mga sugat na iniwan nila sa aking dangal, iyon ang pamumuhunanan ko ng bawat sentimo ng Shen Holdings. Ang boses ni Shenning ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Inabot ni Sofia ang isang tablet. Narito na ang mga ulat mula sa audit team. Tama po ang hinala ninyo. Guyuan has been siphoning funds from the proxy company we set up for him. Akala niya ay sarili niyang galing ang nagpalago sa kumpanya, pero hindi niya alam na bawat kontrata ay dumaan sa inyong palad. Napangiti ng mapait si Shenning habang binabasa ang mga numero. Sa loob ng 5 taon, naging anino siya ni Guyuan. Siya ang nag-aayos ng mga gusot sa kumpanya nito habang nagluluto siya ng hapunan. Siya ang gumagawa ng mga risk assessment reports habang hinihintay niyang umuwi ang asawa mula sa overtime na ngayon ay alam na niyang oras pala para kay Jiahui. He's using the company's money to buy Jiahui's jewelry. Maging ang kondo na tinitirhan ng babaeng yon ay galing sa kaban ng kumpanyang ako ang nagpundar. Ani Shenning, ang kaniyang mga daliri ay marahang humahaplos sa screen ng tablet. They treated my kindness as stupidity. They mistook my silence for weakness. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang marangyang penthouse sa gitna ng Makati. Ang gusali ay pag-aari ng pamilyang Shen. Isang katotohanang itinago niya kay Guyuan dahil gusto niyang mahalin siya ng lalaki, hindi dahil sa kaniyang yaman, kundi dahil sa kaniyang pagkatao. Anong laking pagkakamali. Pagpasok niya sa lobby, ang mga gwardiya at staff ay sabay-sabay na yumukod. Welcome home, Director Shen. Ang boses nila ay umalingaw-ngaw, isang kumpirmasyon ng kaniyang tunay na posisyon na matagal niyang isinantabi para sa isang huwad na pamilya. Pumasok si Shenning sa kaniyang malawak na office suite. Ang amoy ng mamahaling papel, tinta, at ang lamig ng aircon ay tila isang yakap ng katotohanan. Binuksan niya ang kaniyang laptop at tiningnan ang live feed mula sa nakatagong kamera sa bahay ng mga Gu. Sa screen, nakita niya si Guyuan at Jiahui na masayang nagtatawanan sa kanilang sala. Binubuksan ng isang bote ng mamahaling wine, ang wine na binili ni Shenning para sana sa kanilang anniversary. Celebrate while you can, Guyuan, bulong ni Shenning. Dahil bukas, ang tanging wine na maiinom ninyo ay ang pait ng inyong sariling kataksilan. Biglang lumapit si Sofia na may hawak na isa pang dokumento. Ma'am, may nahanap pa po kami. Ang medical record ni Lin Jiahui mula sa kabilang ospital. Ang nakalagay po rito ay hindi tumutugma sa sinasabi nila sa inyo kanina. Nanlaki ang mga mata ni Shenning nang mabasa ang nakasulat. Isang matinding gigil ang gumapang sa kaniyang dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa sobrang kasamaan ng kaniyang mga kaaway. So, ito pala ang plano nila. Wika ni Shenning, habang dahan-dahang ibinibagsak ang folder sa mesa. Hindi lang sila mga manloloko, sila ay mga halimaw. Ang lihim na natuklasan ni Shenning ay ang huling pako sa kabaong ng pamilya Gu. At ang paghihiganti niya ay hindi magiging mabilis. Ito ay magiging isang masakit at dahan-dahang pagbawi sa bawat piraso ng hiningang kinuha nila sa kanya. Sumikat ang araw sa Makati na tila isang gintong palasol na nagbibigay liwanag sa marangyang silid ni Shenning. Ngunit ang init nito ay hindi umabot sa kaniyang puso. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan ang kaniyang sarili. Ang putik kagabi ay wala na. Napalitan ng isang itim na silk robe na kasing lambot ng ulap. Ngunit ang pilat sa kaniyang pisngi ay naroon pa rin. Isang mapulang guhit na tila isang tuyong ilog ng kaniyang mga pinagdaanan.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang sugat. Ang bawat kurot ng hapdi ay nagsisilbing paalala ng bawat salitang ipinukol sa kanya ng kaniyang biyenan at ni Guyuan. Ang bango ng sariwang kape na may halong amoy ng mamahaling gamot sa sugat ay bumabalot sa paligid. Isang amoy na nagbibigay ng kakaibang tapang. Maamning. Ito na po ang kabuuan ng ulat mula sa St. Jude Hospital, ani Sofia, habang inilalapag ang isang asul na folder sa lamesang gawa sa mahogany. Binuksan ni Shenning ang folder. Ang mga salitang nakasulat sa puting papel ay tila mga hiyaw ng katotohanan. Uterine myoma, isang malaking tumor sa matris. Ayon sa record, matagal nang alam ni Lin Jiahui na hindi siya maaaring magkaanak. Ang pagbubuntis na kanyang ipinangangalandakan ay isa lamang malaking dula, isang mapanganib na laro para makuha ang tiwala ni Guyuan at ang kaban ng pamilya Gu. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Shenning. Kaya pala ganon kabilis ang kaniyang pagkilos. Ginamit niya ang kaniyang sakit para gawing sandata laban sa akin. Pinagmukha niya akong baog sa loob ng 5 taon, habang siya ang tunay na hindi makapagbibigay ng tagapagmana. Nararamdaman ni Shenning ang gigil na gumagapang sa kaniyang lalamunan. Hindi lang siya trinaydor ni Guyuan, hinayaan ng lalaking yon na tapakan ng isang mapagkunwaring babae ang kaniyang dangal bilang asawa. Ang bawat gabi na umiiyak si Shenning dahil sa pangungutya ng biyenan tungkol sa kaniyang sinapupunan ay isang malaking kasinungalingan na pinagtulungan nilang tatlo. Director Ning, ano po ang susunod nating hakbang? Ipapahiya na po ba natin sila sa publiko? Tanong ni Sofia, ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy din sa galit para sa kaniyang amo. No, Sofia, too easy, sagot ni Shenning habang iniinom ang kaniyang mapait na kape. Ang pait nito ay saktong-sakto sa kaniyang nararamdaman. Ang pagpahiya ay panandalian lang. Gusto kong panoorin silang unti-unting mabulok sa loob ng sarili nilang kasinungalingan. Hayaan nating gastusin ni Guyuan ang huling sentimo ng kumpanya para sa anak na hindi darating. Hayaan nating magplano sila ng engrandeng party para sa isang batang hindi kailanman isisilang. Kinuha ni Shenning ang kaniyang telepono at tinawagan ang kaniyang head of finance. Starting today, freeze all the credit lines of GY Logistics. Cut their supply chain in the South. Sabihin niyo sa mga suppliers na may audit issue ang kumpanya. I want them to feel the hunger, not in their stomachs, but in their pride. Habang ibinibigay niya ang mga utos, narinig niya ang tunog ng kaniyang personal na cellphone. Ang lumang teleponong itinapon niya sa bag kagabi. Isang mensahe mula kay Guyuan. Shenning, tumawag si Mama. May mga utang pala ang kumpanya na hindi mo nabayaran. Ayusin mo ito agad. Huwag mong idamay ang negosyo sa galit mo. At saka, ipadala mo rito ang mga alahas na binili ko sa iyo noon. Kailangan ni Jiahui ng gamit para sa check-up niya. Isipin mo na lang na ito ang huling utang na loob mo sa pamilya ko. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito ay tila isang pader na kailangang gibain. Ang paggamit sa konseptong utang na loob para sa kanyang sariling kapakanan ay isang insulto sa kulturang kinalakihan nila. Sofia, tawag ni Shenning. Ang kaniyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Prepare my best suit, the red one. We're going to the Goose Mansion later this evening. May regalo akong gustong iabot ng personal. Pero ma'am, baka saktan po kayo ulit ni Doña Consolacion. Pag-aalala ng sekretarya. Tumingin si Shenning sa bintana, sa mga naglalakihang gusali ng Makati na tila mga sundalong naghihintay ng kaniyang utos. Hayaan mo siyang sumubok, Sofia. Kagabi, pinalayas nila ang isang asawang marunong lang magluto. Ngayong gabi, tatanggapin nila ang babaeng may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Sa loob ng kaniyang isip, nakikita na ni Shenning ang mukha ni Guyuan kapag nalaman nitong ang babaeng kaniyang hinamak ay siya ring huling pag-asa ng kaniyang bumabagsak na imperyo. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak
At bawat hakbang ay magiging kasing pait ng sabaw na itinapon nila sa putikan. Ang kalsada patungo sa eksklusibong subdivision ng mga gu ay tila isang mahabang ahas na naghihintay na manuklaw. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng sariwang puting rosas ay hindi sapat upang pawiin ang pait na nananatili sa dila ni Shenning. Nakatingin siya sa kanyang telepono kung saan bumubuhos ang mga mensahe mula sa kanilang mga kaibigan. Mga taong dati ay humihingi ng pabor sa kanya, ngunit ngayon ay tila mga buwayang naghihintay sa kaniyang paglubog. Narinig niyo ba? Pinalayas daw ni Guyuan si Shenning dahil binalak nitong patayin ang baby ni Jiahui. Basa niya sa isang group chat na nakalimutan nilang alisin siya. Ang sama pala ng ugali. Akala mo kung sinong santa. Buti na lang nakawala si Guyuan sa babaeng baog na yan. Ramdam ni Shenning ang paghapdi ng kaniyang lalamunan. Hindi dahil sa naiiyak siya, kundi dahil sa matinding hiya na ibinalot sa kanya ng mga taong kaniyang tinulungan. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kaniyang balat. Bawat tawa ng mga ito ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ng kaniyang biyenan. Huminto tayo sa The Conservatory. Utos ni Shenning kay Sofia. Kailangan kong kunin ang huling order ko. Ang The Conservatory ay ang pinakasikat na tea house kung saan nagtitipon ang mga asawa ng mga negosyante sa Makati. Pagbaba ni Shenning mula sa kanyang Rolls Royce, ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong paligid. Ang kalansing ng mga mamahaling tasa at ang mahinang bulungan ay biglang tumigil. Doon, sa gitnang mesa, nakaupo ang kaniyang mga dating kaibigan. Ang amoy ng kanilang matatamis na pabango ay humahalo sa amoy ng tsaa. Ngunit para kay Shenning, ang paligid ay amoy pagkabulok. "Look who's here," sabi ni Maritoni, ang babaeng binayaran ni Shenning ang utang sa sugal noong nakaraang taon. The disgraced wife. "Bakit ka pa nagpapakita rito, Shenning? Hindi ba't dapat ay nagtatago ka na sa ilalim ng tulay pagkatapos mong tangkaing pumatay ng bata? Maritoni, please, pakasaktan din tayo niyan. Everyone knows she's desperate because she can't give Guyuan a child." Dagdag pa ng isa, habang diring-diri na tumitingin sa suot na pula ni Shenning. "Ang kapal ng mukha mong magsuot ng pula. Namatayan ka na ng dangal, dapat ay itim ang suot mo." Tumayo ng tuwid si Shenning. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 punyal na handang sumugat. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, lumapit siya sa kanilang mesa at dahan-dahang kinuha ang tasa ng mainit na tsaa ni Maritoni. "Ang tsaa ay masarap kapag mainit pa, Maritoni." Mahinahon niyang sabi sa Taglish. "Just like your debts. Don't worry, I won't hurt you. But you should start worrying about your husband's offshore accounts. I own the bank that's auditing them." Nakita ni Shenning ang biglang pamumutla ni Maritoni. Ang katahimikang sumunod ay puno ng takot. Ito ang tunay na kapangyarihan. Hindi ang pagsigaw, kundi ang paghawak sa leeg ng iyong mga kaaway nang hindi sila nakakahinga. Lumabas si Shenning ng tea house bit-bit ang isang maliit na kahon. Pagpasok niya sa sasakyan, ang kaniyang kamay ay bahagyang nanginginig. Ang pag-iisa ay tila isang malalim na balon at ramdam niya ang lamig ng bawat patak ng tubig sa kaniyang paligid. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, ang galit niya ang nagsilbing mitsa ng apoy. Sa mansyon ng mga Gu Sofia, aniya, ang boses ay kasing lamig ng yelo sa Disyembre. Pagdating nila sa tarangkahan, ang gwardiya na dati ay mabilis na nagbubukas ng pinto ay nag-atubili. "Ma'am, bawal po kayong pumasok. Utos po ni Sir Guyuan. Sabihin mo sa kanya, may dala akong regalo para sa anak nila," sabi ni Shenning habang ibinababa ang bintana. "At sabihin mo rin sa kanya, kapag hindi niya binuksan ang pinto, ang susunod na kakatok dito ay ang mga sheriff para kunin ang bahay na ito." Bumukas ang malaking gate
Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay tila isang babala sa mga taong nasa loob. Pagbaba ni Shanning, nakita niya ang kaniyang asawa at si Jiahui na nakatayo sa may pintuan, tila mga hari at reyna ng isang kahariang gawa sa buhangin. "Nandito ka na naman?" Singhal ni Guyuan. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagkamuhi. "Hindi ka ba marunong mahiya?" Buntis si Jiahui. Kailangan niya ng katahimikan. "Ay kada, O Jiahui," sabi ni Shanning habang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. "I have something for you. A little gift from a barren woman like me." Inabot ni Shanning ang maliit na kahon. Binuksan ito ni Jiahui ng may halong kaba. Sa loob ay isang pares ng sapatos na pambata. Kulay asul, maliit, at napakaganda. Ngunit sa ilalim ng sapatos ay may isang piraso ng papel. "Ano ito?" tanong ni Jiahui. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Iyan ang resulta ng ultrasound mo mula sa kabilang ospital, Jiahui. The one where you're diagnosed with a huge myoma, not a baby." Bulong ni Shanning, sapat na para marinig lamang ng dalawa. Ang amoy ng takot na biglang kumalat sa paligid ni Jiahui ay mas masarap pa sa anumang pabango para kay Shanning. Ang mukha ng babae ay tila naging abo sa puti at ang kaniyang mga daliri ay nagsimulang manginig ng matindi. "Shanning, what are you talking about?" Galit na tanong ni Guyuan na wala pang malay sa katotohanan. Tumingin si Shanning sa kaniyang asawa. Isang tingin na puno ng awa. Awa para sa isang lalaking naging biktima ng sarili niyang katangahan. "Tell him, Jiahui," hamon ni Shanning. "Tell him about the baby that's actually a tumor. Or should I let the whole world know first?" Ang mga daliri ni Lin Jiahui ay tila nawala ng buto. Ang kapirasong papel, ang hatol ng kaniyang sariling katawan, ay dahan-dahang nahulog mula sa kaniyang nanginginig na kamay at lumapag sa maruming semento, kung saan ang putik ay agad na sumipsip sa maputing pahina. Ang amoy ng basang lupa at ang papalapit na bagyo ay tila nanunuot sa kaniyang lalamunan, dahilan upang siya ay mabulunan sa sarili niyang laway. "Lies! She's lying, Guyuan. Gawa-gawa lang niya yan dahil inggit siya. She's a risk manager, right? Expert siya sa pagpeke ng documents." Hysterical ang boses ni Jiahui. Ang kaniyang taglish ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Humawak siya sa kaniyang tiyan. Pilit na isinasabuhay ang papel ng isang inang nasasaktan. "Guyuan, ang baby. Nararamdaman ko, sumasakit ang tiyan ko dahil sa stress na binibigay ng babaeng ito." Agad na pinalibutan ni Guyuan ang baywang ni Jiahui. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Shanning. "How low can you get, Shanning? Gagamit ka ng peking medical records para lang sirain ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa akin. You're sick. Umalis ka na bago ko tawagin ang mga pulis." Isang malamig na tawa ang kumawala sa dibdib ni Shanning, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pang-uuyam. Ang lamig ng hangin ay humahampas sa kaniyang pulang suit, tila isang bandila ng digmaan sa gitna ng kadiliman. "Pulis! Sige, tawagin mo sila, Guyuan." Nang malaman nila kung paano niyo nilustay ang pondo ng kumpanyang nakapangalan sa akin para pambayad sa check-ups ng isang tumor, seryosong sabi ni Shanning, "Jiahui, alam nating dalawa ang totoo. Ang bawat pagduwal mo sa umaga, ang bawat pag-ayaw mo sa pagkain, hindi iyan dahil sa paglilihi. Iyan ay dahil sa laso ng pagsisinungaling mo at ang lumalaking bukol sa loob mo na unti-unting kumakain sa iyo." Yumukod si Shanning at pinulot ang basang papel. Dahan-dahan niya itong itinapat sa mukha ni Guyuan. "Basahin mo, Guyuan. Hindi kailangan ng eksperto para maintindihan ang salitang negative for pregnancy. At tingnan mo ang petsa. Ito ang araw na sinabi niyang nag-positive siya. Habang nagluluto ako ng paborito mong ulam para mag-celebrate tayo, nasa kabilang ospital siya, kinakausap ang doktor kung paano tatanggalin ang kanyang myoma nang hindi mo naalalaman."
Ang katahimikan sa paligid ay tila isang bibitayan. Maririnig ang malakas na paghinga ni Guiyuan habang binabasa ang bawat letra. Ang kaniyang mga kamay na nakahawak kay Jiahui ay unti-unting lumuwag. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Jiahui na kanina ay matamis. Ngayon ay tila amoy ng gamot sa ospital at pagkabulok sa ilong ni Guiyuan. Jiahui, is this true? Ang boses ni Guiyuan ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa pagkawasak ng kaniyang pangarap. No, no, Guiyuan. She's manipulating you. I love you. I wanted to give you a family. Humahagulgol na si Jiahui. Lumuhod siya sa semento. Hinahawakan ang binti ni Guiyuan. Ang kanyang marangyang bestida ay nadumihan ng putik. Ang kanyang buhok ay nagulo. Ang imahe ng isang reynang nawala ng korona. Family? Singhal ni Shenning. You didn't want a family, Jiahui. You wanted my life, my house, my husband, my money. But unfortunately for you, you can't steal a soul. And you certainly can't steal the Shen Holdings. Hinarap ni Shenning si Guiyuan, na ngayon ay nakatayo lang na tila isang estatwa ng pagkatalo. And you, Guiyuan, pinili mong maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang tapat na katotohanan. Binigay ko sa iyo ang lahat, ang talino ko, ang pera ko, ang 5 taon ng buhay ko. Pero ang tanging hinangad mo ay ang sipsipin ng lahat ng meron ako hanggang sa maging tuyo ako. Itinapon ni Shenning ang basang papel sa mukha ni Guiyuan. Ang marahang pagdampi ng basang papel sa kanyang balat ay tila isang huling sampal ng katotohanan. Starting tomorrow, ang GY Logistics ay sasailalim sa foreclosure. Ang bahay na ito, nakapangalan ito sa isang shell company na pag-aari ng tatay ko. You have 48 hours to pack your things. Isama mo ang anak mo at ang kabit mong puno ng bukol. Maghanap kayo ng matitirhan sa ilalim ng tulay na sinasabi niyo kanina. Tumalikod si Shenning. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ay tila isang martilyo na nagtatapos sa kasunduan ng kanilang kasal. Sa likuran niya, narinig niya ang malakas na pagtatalo, ang mga sigaw ng panunumbat ni Guiyuan at ang mga iyak ng desperasyon ni Jiahui. Ang isang vase sa loob ng bahay ay bumagsak at nadurog sa libu-libong piraso, isang tunog ng pagkawasak na hindi na kailanman mabubuo pa. Sumakay si Shenning sa kaniyang sasakyan. Pagmamasid niya sa rearview mirror, nakita niya ang mansyon na dati ay simbolo ng kaniyang pag-ibig, ngayon ay isa na lamang madilim na anino sa gitna ng ulan. Ma'am, saan tayo? Tanong ni Sofia. Huminga ng malalim si Shenning. Ang bigat sa kaniyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang malinis at sariwang hangin. Sa airport, Sofia, I need to meet my father. It's time for the real Director Shen to take her throne. Ang matatayog na gusali ng Makati ay tila mga higanting gawa sa salamin na nagmamasid sa bawat galaw ng mga langgam sa ibaba. Sa tuktok ng Shen Holdings, ang hangin ay amoy, mamahaling sandalwood at bagong print na mga dokumento. Ang amoy ng wagas na kapangyarihan. Wala na ang amoy ng bawang at usok ng kusina na dating kumakapit sa balat ni Shenning. Ngayon, ang kaniyang presensya ay nababalot ng bango ng bergamot at ang lamig ng kaniyang diamanteng hikaw na tila mga butil ng yelo sa kaniyang tainga. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at magulong opisina na amoy panis na kape at murang sigarilyo, nakasubsob ang ulo ni Guiyuan sa kaniyang mesa. Ang kaniyang kurbata ay maluwag, ang kaniyang buhok ay magulo, at ang kaniyang mga mata ay namumula sa puyat. Ang bawat tunog ng kaniyang telepono ay tila isang hatol ng kamatayan. Mga tawag mula sa mga bangko, suppliers, at mga empleyadong naghahanap ng sahod. Please, just give us 1 more week. I'm meeting with a major investor today from Shen Holdings. Kapag nakuha ko ang deal na ito, mababayaran ko kayong lahat. Pagsusumamo ni Guiyuan sa telepono, ang kanyang taglish ay puno ng desperasyon at panginginig. Sa tabi niya,
Si Jiawi ay nakaupo sa isang lumang sofa, maputla at tila isang lantang gulay. Ang kaniyang pagbubuntis na dati ay kaniyang sandata. Ngayon ay isang sumpa na nagbibigay sa kanya ng totoong sakit ng katawan. Ang bawat tingin ni Guyuan sa kanya ay wala ng pag-ibig, kundi panunumbat at pagkamuhi. "You promised me a life of luxury, Guyuan," reklamo ni Jiawi. Ang kaniyang boses ay paos. "But look at us now. Kinukuha na ng bangko ang kotse ko. Sabi mo, kumpanya mo ang GY, logistics. Bakit ngayon ay kailangan nating magmakaawa sa mga Shen? Manahimik ka, Jiawi. Kung hindi dahil sa mga drama mo, hindi sana tayo nagkaganito. I need to focus." Sigaw ni Guyuan. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid na tila isang kulungan. Isang mensahe ang pumasok sa kaniyang computer. Ang anonymous investment representative ng Shen Holdings ay handa na siyang tanggapin para sa isang huling pagkakataon na isalba ang kaniyang kumpanya. Hindi alam ni Guyuan na ang bawat hakbang niya patungo sa gusaling iyon ay isang paglalakad patungo sa kaniyang sariling bitayan. Pagdating ni Guyuan sa lobby ng Shen Holdings, ang kaniyang sapatos na dati ay pinapakintab ni Shen-ning ay ngayon ay may mga gasgas sa talikabok. Tumingala siya sa matatayog na kisame at naramdaman ng kaniyang sariling kaliitan. Ang mga staff na nakauniporme ng itim at ginto ay tila mga bantay sa pintuan ng langit na hindi siya nararapat pumasok. "This way, Mr. Gu," ani Sofia, na ngayon ay nakasuot ng isang formal na suit. Ang kaniyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pagkakakilala sa lalaking dati ay tinitingala niya bilang asawa ng kaniyang amo. "Sofia, ikaw ba yan? Nasaan si Shen-ning? Is she working here as a secretary too? Sabihin mo sa kanya, tulungan niya ako sa deal na ito. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari." Mabilis na sabi ni Guyuan. Ang kaniyang kapal ng mukha ay tila walang hangganan. Hindi sumagot si Sofia. Binuksan niya ang malaking pintuan ng boardroom na gawa sa madilim na kahoy ng Nara. Ang loob ng silid ay malamig at ang tanging liwanag ay nagmumula sa malalaking bintana na nagpapakita ng buong syudad. Sa dulo ng mahabang mesa, nakatalikod ang isang malaking executive chair. Ang tanging nakikita ni Guyuan ay ang usok mula sa isang tasa ng mainit na tsaa at ang dulo ng isang pulang sapatos na dahan-dahang tumatama sa sahig. "Good morning, Director." Bungad ni Guyuan, ang kaniyang boses ay pilit na pinatatatag. "I am Guyuan of GY Logistics. I have a proposal that will benefit Shen Holdings. We have the network. We have the experience. We just need a little boost in liquidity." Lumapit si Guyuan sa mesa. Ang kaniyang mga palad ay pinapawisan. "I know my personal life has been a mess lately, but as a businessman, I am top tier. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, luluhod ako sa pasasalamat. Gagawin ko ang lahat, kahit ano." Ang upuan ay dahan-dahang umikot. Ang tunog ng mekanismo ng silya ay tila isang mabagal na paghila sa gatilyo ng isang baril. Nang tuluyan ng humarap ang upuan, ang hangin sa baga ni Guyuan ay tila hinigop palabas. Doon, sa harap niya, nakaupo si Shen-ning. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kaniyang mukha ay perpektong may makeup. At ang pilat sa kaniyang pisngi ay tila isang marangyang palamuti na nagpapakita ng kaniyang katatagan. "Luluhod ka, Guyuan?" Ang boses ni Shen-ning ay kasing lamig ng yelo na natutunaw sa isang baso ng alak. "Sige nga. Gusto kong makita kung paano lumuhod ang isang lalaking akala ay siya ang may-ari ng mundo sa harap ng babaeng tinawag niyang maid at baog." Nanlaki ang mga mata ni Guyuan. Ang kaniyang tuhod ay tila nawalan ng lakas at ang kaniyang proposal na hawak ay nahulog sa sahig. Nagkalat ang mga papel na tila mga dahon sa gitna ng bagyo. "Shen-ning, ikaw ang director. This is impossible. You're just my wife." Nauutal na sabi ni Guyuan. "I was never just your wife, Guyuan," sabi ni Shen-ning habang dahan-dahang tumatayo
at lumalapit sa kanya. I was the only reason why you were relevant. And today, I am the reason why you will cease to exist in this industry. Inilapag ni Shenning ang isang kontrata sa tapat ni Guyuan. Hindi ito investment contract. Ito ay isang debt assumption agreement kung saan isinusuko ni Guyuan ang lahat ng kaniyang natitirang ari-arian sa Shen Holdings kapalit ng hindi pagsasampa ng kasong plunder at estafa. Sign it, Guyuan, o hayaan mong ang mga pulis ang sumundo sa iyo at kay Jiahui sa labas ng gusaling ito. Piliin mo, ang mawalan ng pera o ang mabulok sa kulungan kasama ang lahat ng kasinungalingan nyo. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa natitirang dangal ni Guyuan. Ang amoy ng kaniyang sariling pawis na humahalo sa amoy ng lumang kape sa kaniyang hininga ay isang malupit na kaibahan sa sariwa at nakakalulang bango ng silid. Nakatingin siya sa gintong ballpen na inilapag ni Shenning sa ibabaw ng mesa. Isang kagamitang mas mahal pa yata sa kabuuan ng kaniyang suot na relo. Shenning, please, hindi mo kailangang gawin ito. We were happy once, right? 5 taon yon. 5 taon nating binuo ang pangarap natin. Ang boses ni Guyuan ay basag, puno ng pekeng pagsisisi na tila isang sirang plaka. Nagkamali ako. Oo, nalito ako. Pero pamilya pa rin tayo. Utang na loob. Huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. Isipin mo si Mama. Mamatay siya sa sama ng loob kapag nalaman niyang nawala ang lahat sa amin. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Shenning. Dahan-dahan siyang sumandal sa kaniyang upuang gawa sa malambot na balat ng baka. Ang kintab ng kaniyang sapatos ay sumasalamin sa takot na nasa mga mata ng lalaki. Ang utang na loob ay hindi isang sandata na ginagamit kapag ikaw ay gipit na, Guyuan. Ito ay isang banal na ugnayan na winasak mo noong hinayaan mong sampalin ako ng nanay mo habang ikaw ay nakatingin lang. Ang boses ni Shenning ay kasing talim ng isang laser na humihiwa sa bakal. At ang pamilya na sinasabi mo, iyong pamilyang itinapon ako sa putikan sa gitna ng ulan. Iyong pamilyang pinagtulungan akong ipahiya dahil lang sa isang kasinungalingan ng isang babaeng may tumor. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Guyuan sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpakita ng mukha ni Jiahui. Hindi ito sinasagot ni Guyuan, ngunit ang paulit-ulit na pag-ilaw nito ay tila isang maingay na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Sagutin mo, Guyuan. Baka kailangan na niya ng pambayad sa kanyang operasyon. O baka kailangan na niyang mag-impake dahil ang mga tauhan ko ay nasa tapat na ng kondo niya ngayon para bawiin ang susi. Utos ni Shenning. Nanginginig na pinindot ni Guyuan ang speakerphone. Ang boses ni Jiahui ay punong-puno ng takot at galit, malayo sa malambing na boses na dati niyang ginagamit. Guyuan, nasaan ka na ba? May mga lalaki rito sa labas. Sinasabi nila na kailangan ko na raw umalis. Ang mga gamit ko itinatapon na nila sa hallway. Help me, Guyuan. My stomach hurts so much. Jiahui, wait. I'm talking to Shenning. Director Shen? Nauutal na sagot ni Guyuan. Shenning, is she there? Sabihin mo sa babaeng, yan na wala siyang karapatan. I am pregnant with your child. Sasabihin ko sa media na pinapatay niyo ang anak mo. Hiyaw ni Jiahui. Pinindot ni Shenning ang dulo ng ballpen sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na ibabaw ay tila isang huling hatol. Jiahui, ang anak mo ay hindi kailanman magiging headline sa media. Ngunit ang uterine myoma fraud at ang embezzlement case niyo ni Guyuan, iyon ang magiging laman ng lahat ng balita bukas. Sofia, ipakita mo sa kanya. Iniharap ni Sofia ang isang tablet sa kamera ng cellphone. Ipinakita nito ang live video ng mga sheriff na naglalagay ng yellow tape sa paligid ng opisina ni Guyuan. Ang mga gamit na dati ay ipinagmamalaki ni Guyuan ay isa-isang inilalabas na parang mga basurang walang halaga. Sign it, Guyuan. This is your last chance to keep your mother out of a jail cell. I will take the debts, the company,
and the house. You will walk away with nothing but the clothes on your back. Just like how I walked away that night, sabi ni Shanning, habang dahan-dahang itinatulak ang dokumento palapit sa lalaki. Naramdaman ni Guyuan ang bigat ng kaniyang bawat paghinga. Ang kaniyang kamay ay kusa ng gumalaw patungo sa ballpen. Ang lamig ng bakal ng panulat ay tila isang nagyayelong karayom sa kaniyang mga daliri. Habang idinidiin niya ang dulo nito sa papel, ang tunog ng pagkiskis ng tinta sa tuyong pahina ay tila ang huling hibla ng kaniyang marangyang buhay na unti-unting napuputol. Sa bawat letra ng kaniyang pirma, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kaniyang kapangyarihan, ng kaniyang pangalan, at ng kaniyang kinabukasan. Pagkatapos ng huling kurit, binitiwan niya ang ballpen na tila ito ay isang mainit na uling. There, tapos na. Please, tigilan mo na kami. Bulong ni Guyuan, ang kaniyang balat ay tila naging abo sa puti. Kinuha ni Shanning ang dokumento at maingat itong inabot kay Sofia. Tumingin siya kay Guyuan, hindi na may galit, kundi may matinding pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos, Guyuan. Ang pagpirma mo ay simula pa lang ng pagbabayad nyo sa bawat patak ng dugo at luhang inaksaya ko sa inyo. Sofia, escort Mr. Gu out at pakisabi sa security, hilingin sa kaniya na iwan ang kaniyang sapatos sa trelo. Ang mga iyan ay binili gamit ang pondo ng Shen Holdings. He should walk out of this building exactly how he treated me, barefoot and humiliated. What? Shen Ning, you can't be serious. Maglalakad ako sa Makati ng nakayapak? Sigaw ni Guyuan. Bakit? Hindi ba't mas masarap ang pakiramdam kapag dumidikit ang talampakan mo sa maruming semento? Mas ramdam mo ang katotohanan. Sagot ni Shanning habang tumatalikod at muling humaharap sa malaking bintana. Tinitingnan ng lungsod na ngayon ay nasa ilalim na ng kaniyang mga paa. Habang hinihila ng mga security guard si Guyuan palabas, ang kaniyang mga sigaw ng pagmura at pagmamakaawa ay unti-unting humihina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa loob ng boardroom. Hinawakan ni Shanning ang kaniyang pisngi sa mismong lugar kung saan siya sinampal. Wala na ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig at sariwang hangin ng kaniyang bagong simula. Ngunit sa ilalim ng kaniyang kapayapaan, may isang huling plano pa siyang kailangang tapusin. Ang huling paghaharap nila ni Doña Consolacion. Sa loob ng silid ng ospital, ang amoy ng disinfectant at rubbing alcohol ay tila nanunuot sa bawat hibla ng hininga ni Guyuan. Ang puting liwanag mula sa kisame ay masyadong maliwanag, tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa kaniyang madungis na hitsura. Nakaupo siya sa isang matigas na silya. Ang kaniyang mga paa ay puno ng paltos at dumi mula sa paglalakad ng nakayapak sa mainit na aspalto ng Makati. Ang kaniyang mga daliri ay marahang humahawak sa malamig na bakal ng gilid ng kama kung saan nakahiga si Lin Jiahui. Don't worry, Jiahui. Mawala man ang lahat, basta magkasama tayo. Sisimulan nating muli, bulong ni Guyuan. Ang kaniyang boses ay basag at puno ng pait. I gave her everything. I signed the papers. Wala na tayong pera, pero ligtas ka na. Ang mahalaga, gagaling ka. Si Jiahui ay nakapikit. Ang kaniyang mukha ay maputla at ang kaniyang paghinga ay mababaw. Ngunit sa likod ng kaniyang mga talukap, ang kaniyang isip ay tila isang mabilis na makinang naghahanap ng labasan. Guyuan, I'm so sorry. Kung hindi dahil sa baby, hindi ka sana nagkaganito. Maktol niya. Ang kaniyang taglish ay bahagyang nanginginig sa pekeng pagsisisi. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang nurse. Ang marahang pagtunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol. Pumasok si Shanning, ang kaniyang tindig ay tuwid, at ang kaniyang itim na damit ay tila isang balabal ng isang anghel ng kamatayan. May hawak siyang isang manipis na tablet at isang selyadong sobre. How touching! Ani Shanning, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng hangin sa loob ng morgue.
The king of fools comforting the queen of lies. Ano pang ginagawa mo rito, Shenning? Singhal ni Guyuan habang pilit na tumatayo, kahit ang kaniyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Nakuha mo na ang lahat. My company, my house, my pride. Hayaan mo na kaming magpahinga. Pahinga. Guyuan, ang pahinga ay para sa mga taong nagtrabaho ng marangal. Ang sa inyo ay tinatawag na pagtatago. Sagot ni Shenning. Lumapit siya sa paanan ng kama at tumingin kay Jiawi, na ngayon ay dilat na ang mga mata at puno ng takot. Jiawi, kamusta ang pagdadalamhati mo? O baka mas tamang itanong, kamusta ang mga bank transfers mo nitong nakaraang linggo? Naramdaman ni Guyuan ang isang kakaibang kaba sa kaniyang dibdib. What bank transfers? Shenning, tigilan mo na ang paggawa ng kwento. Guyuan, ang tanging gumagawa ng kwento rito ay ang babaeng hawak-hawak mo ang kamay. Sabi ni Shenning habang binubuksan ang tablet. Ipinapakita rito na ang perang ninakaw mo sa kumpanya, ang perang akala mo ay ginagamit para sa check-ups at pambayad sa hospital bills, ay lumabas sa account ni Jiawi patungo sa isang account sa Singapore. Isang account na nakapangalan kay Rico Valiente. Nanlaki ang mga mata ni Guyuan. Sino si Rico? Si Rico ay ang lalaking kasama ni Jiawi sa bawat out-of-town business trip na sinasabi niya sa'yo. Patuloy ni Shenning, bawat salita niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa natitirang katinuan ni Guyuan. At heto pa ang mas masarap na bahagi, ang anak na sinasabi niyang nawala. Kahit kailan ay hindi naging iyo, Guyuan. Dahil bago pa man niya malaman na may myoma siya, 5 buwan na siyang hindi gumagamit ng birth control kasama ang lalaking ito. She was planning to pin a pregnancy on you using your desperation for a child to drain your accounts. Liar! Hindi totoo yan. Mahal ako ni Jiawi. Hiyaw ni Guyuan, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Shenning. Inabot niya ang sobre kay Guyuan. Basahin mo ang mga messages na ito. Nakuha ng tech team ko ang backup ng kaniyang cloud. Basahin mo kung paano kanila pinagtatawanan sa bawat gabing nagluluto ako para sa'yo at siya naman ay nasa bisig ng iba gamit ang perang pinaghirapan nating dalawa. Dahan-dahang binuksan ni Guyuan ang sobre. Ang mga printout ng mga mensahe ay tila mga lason na bumubulag sa kanyang paningin. Antok na si Guyuan, baby. Ang daling utuin. Akala niya talaga magkakaanak kami. Konti na lang, makukuha na natin ang lahat ng kailangan natin para makaalis ng bansa. Galingan mo ang pag-arte, Jiawi, para mas mabilis nating maubos ang pera ng asawa mo at ng stupid na si Shenning. Binitawan ni Guyuan ang mga papel. Ang bawat pahina ay dahan-dahang lumipad sa sahig. Humahalo sa dumi ng kaniyang mga paa. Tumingin siya kay Jiawi. Ang babaeng dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba. Ngayon ay nakayuko na lamang, hindi makatingin ng diretsyo. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa huling pagkabunyag ng kaniyang baho. Totoo ba, Jiawi? Lahat ba ng ito, lahat ba ng isinakripisyo ko, para lang sa isang laro? Ang boses ni Guyuan ay halos hindi na marinig. I lost everything for you. I humiliated the only woman who truly cared for me, for a parasite like you? Guyuan, let me explain? Ang pilit na pagsasalita ni Jiawi ay tila isang bulong ng ahas. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong ni Guyuan sa kanyang sarili, habang ang kaniyang mga mata ay tila nawawalan na ng liwanag. Isang laruan? Isang bangko na pwedeng ubusin? Tumalikod si Shenning. Ang kaniyang misyon sa silid na yon ay tapos na. Hindi niya kailangang magbuhat ng kamay. Ang pagtataksil na ginawa nila sa kanya ay wala pa sa kalingkingan ng pagtataksil na ginawa nila sa isa't isa. Sofia, tawagan ng imigrasyon, utos ni Shenning sa kanyang sekretarya habang naglalakad palabas. Siguraduhing hindi makakalabas ng bansa si Rico Valiente
At ang dalawang nasa loob, hayaan niyo silang mag-ubusan. Wala nang mas malupit na impyerno kaysa sa makulong sa isang silid kasama ang taong pumatay sa kaluluwa mo. Habang sumasara ang pinto ng ospital, narinig ni Shenning ang isang malakas na hiyaw ng pagdurusa mula kay Guyuan. Isang tunog ng isang lalaking tuluyan nang nawala sa katinuan. Ang lamig ng pasilyo ay tila isang yakap ng tagumpay. Wala na ang awa, wala na ang hiya. Ang tanging natira ay ang matamis na lasa ng katarungan. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang kaniyang telepono ay tumunog. Isang tawag mula sa kaniyang bahay. Maamning, ang biyenan niyo po. Sinugod ang mansyon. Sinasabi niyang papatayin niya raw kayo dahil ninakaw niyo ang buhay ng anak niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Shenning. Hayaan niyo siyang pumasok. Oras na para harapin ng matandang reyna ang tunay na may-ari ng trono. Ang amoy ng mamahaling sampagita at ang halimuyak ng insenso sa loob ng malawak na penthouse ni Shenning ay tila nalalanta sa pagpasok ng isang bagyong may dalang puot. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pintong gawa sa nara ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa nanginginig na mga kamay ni Doña Consolacion. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Ang kaniyang marangyang terno ay bahagyang gusot at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Suot pa rin niya ang gintong kuwintas na may pendant na ruby. Ang huling regalong ibinigay ni Shenning bago ang lahat ay gumuho. Ang kislap ng hiyas ay tila isang mapang-uyam na paalala ng isang kabutihang binaliwala. Nasaan ka, Shenning? Lumabas ka rito. Ikaw na walang hiyang babae ka. Ang sigaw ng matanda ay basag, puno ng pait na tila lason. Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit siya naglalakad sa kalsada na parang pulubi? Bakit mo kinuha ang lahat sa amin? Dahan-dahang lumabas si Shenning mula sa dilim ng kaniyang silid. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido. Ang kaniyang buhok ay malayang nakalaylay sa kaniyang balikat. Ang puting tela ay tila isang malinis na pahina sa gitna ng maruming eksena. Ang kaniyang mga paa ay hubad. Marahang tumatapak sa malamig na marmol habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang hiyaw. Mama! Ang boses ni Shenning ay mahina, ngunit may awtoridad na tila isang bulong ng hangin bago ang unos. Ang pagpasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot ay tinatawag na trespassing. Akala ko ba ay tinuruan kayo ng inyong marangyang pinagmulan tungkol sa kagandahang asal? Kagandahang asal, ang kapal ng mukha mong magsalita tungkol diyan. Mabilis na lumapit ang matanda. Ang kaniyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Shenning. Binigyan ka namin ng tahanan. Binigyan ka namin ng pangalan. At ganito ang isasagot mo sa amin? Inubos mo ang kumpanya ni Guyuan. Pinahiya mo kami sa buong alta sosyedad. Binigyan ng pangalan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Shenning. Mama, ang pangalang ibinigay niyo sa akin ay baog, katulong, at mamamatay tao. Nakalimutan niyo na ba ang sampal na ibinigay niyo sa akin sa harap ng mga katulong niyo habang tumutulo ang dugo sa pisngi ko? Hinawakan ni Shenning ang kaniyang pisngi sa mismong lugar na tinamaan ng singsing ng matanda. Ang pilat na ito ay hindi galing sa labas. Galing ito sa loob ng bahay niyo. Ang pangalang Shen ay mas matanda at mas mayaman kaysa sa anumang inutang niyo sa mga bangko para lang mapanatili ang inyong huwad na karangyaan. Utang na loob, Shenning. May utang na loob ka sa amin. Hiyaw ni Doña Consolacion, ang kaniyang boses ay nanginginig sa hiya at galit. Ang utang na loob ay nababayaran ng pasasalamat, hindi ng pagpapaalipin? Sagot ni Shenning habang iniaabot ang isang itim na folder sa matanda. Basahin niyo iyan, Mama. Iyan ang listahan ng lahat ng perang ginamit niyo mula sa aking personal na trust fund para pambayad sa inyong mga utang sa sugal at sa maintenance ng inyong mansyon
sa loob ng 5 taon. Higit na mas malaki ang halagang iyan kaysa sa anumang pangalan na ibinigay niyo sa akin. Nanginig ang mga kamay ng matanda habang tinitingnan ang mga numero. Ang amoy ng kaniyang matapang na pabango ay tila naging amoy ng takot. Ang bawat pahina ay isang sampal ng katotohanan na ang babaeng minaltrato nila ang siyang tunay na nagpapakain sa kanila. Ngayon, Mama, ang mansyon niyo ay nasa ilalim na ng pangalan ng Shen Holdings. Patuloy ni Shen Ning. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bukod doon, ang inyong anak ay nasa ospital ngayon. Natutuklasan ang katotohanan tungkol sa kaniyang mahal na si Jia Hui. Ang pamilyang ipinagmalaki niyo sa akin ay gumuho na dahil sa sarili ninyong kasakiman. Hindi ito maaari. Napaupo ang matanda sa sahig. Ang kaniyang tuhod ay nawalan ng lakas. Ang marangyang terno niya ay humahalo sa alikabok ng sahig. Ang kaniyang dangal ay tuluyan ng nadurog. Maaari, Mama, dahil ang reynang tinapakan niyo ay hindi kailanman naging biktima. Ako ay isang direktor ng risk management. Sabi ni Shen Ning habang lumuluhod upang tapatan ang mukha ng matanda. At ang pinakamalaking risk na hindi niyo nakita ay ang pagtataksil sa isang babaeng walang ibang hangad kundi mahalin kayo. Dahan-dahang hinawakan ni Shen Ning ang rubing kuwintas sa leeg ng matanda. Kukunin ko na ito, Mama. Hindi ito bagay sa isang taong ang puso ay kasing itim ng uling. Sa isang mabilis, ngunit marahang galaw, kinalas ni Shen Ning ang kuwintas. Ang tunog ng pagkakalag ng lock ng alahas ay tila ang huling hibla ng koneksyon nila na naputol. Iniwan ni Shen Ning ang matanda na humahagulgol sa sahig ng kaniyang penthouse. Isang larawan ng isang dating makapangyarihang reyna na ngayon ay wala ng kahit na ano kundi ang kaniyang mga luha ng pagsisisi. Sophia, tawag ni Shen Ning habang naglalakad patungo sa bintana. Itawag mo siya ng taxi. Ipadala mo siya sa ospital kung nasaan ang kaniyang anak. Hayaan mong panoorin nila ang isa't isa habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanilang kinabukasan. Tumingin si Shen Ning sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nagpapatotoo sa kaniyang tagumpay. Ang bigat sa kaniyang dibdib ay wala na, napalitan ng isang malalim at payapang katahimikan. Ang kaniyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa trono ay tapos na. Ang bawat baitang ng hagdan sa mansyon ng mga Gu ay tila isang pahina ng kasaysayang nais ng sunugin ni Shen Ning. Sa kaniyang pagbabalik, hindi na siya ang asawang dahan-dahang umaakyat dala ang mabigat na pasanin ng hiya at panunumbat. Ngayon, ang bawat tunog ng kaniyang takong sa marmol ay tila isang deklarasyon ng pag-aari. Ang hangin sa loob ng bahay ay amoy alikabok at pagkabulok, isang malungpuot na kaibahan sa dati nitong bango ng mamahaling pabango ni Doña Consolacion. Wala na ang mga katulong na dati ay pabulong na nagtsitsismis tungkol sa kaniyang pagiging baog. Ang tanging natira ay ang katahimikan ng isang libingan. Ilalabas niyo ang lahat, ang utos ni Shen Ning sa mga lalaking kaniyang upahan. Ang kaniyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may talim na hindi pwedeng baliin. Ang bawat piraso ng muebles, ang bawat kurtina, maging ang mga alpombra na natapakan ng kanilang mga paa. Ayaw kong may matirang bakas ng kanilang hininga sa bahay na ito. Naglakad siya patungo sa kusina. Doon, nakita niya ang kanyang lumang asul na apron na nakasabit pa rin sa gilid ng stove. Naalala niya ang mga madaling araw na tinitiis niya ang init ng apoy para lang ipagluto si Guyuan ng pagkaing hindi naman nito pinapahalagahan. Hinawakan niya ang tela. Ito ay malamig at magaspang. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya ito at itinapon sa tumpok ng mga basura sa gitna ng sala. Ma'am, ano pong gagawin sa mga litrato sa dingding? Tanong ng isang trabahador. Tiningnan ni Shen Ning ang kanyang wedding portrait, isang imahe ng isang babaeng nakangiti ng tapat habang ang lalaki sa tabi niya ay nakatingin sa malayo. Ang salamin ng frame ay may lamat na, tila ang kaniyang sariling buhay noong mga panahong iyon.
Dalhin niyo sa likod, sa bakuran, sabi ni Shenning. Sa malawak na garden kung saan siya dati ay tahimik na nagdidilig ng mga halaman habang pinapakinggan ang masasakit na salita ng kaniyang biyenan. Isang malaking apoy ang nagsimulang sumiklab. Ang init ng apoy ay humahampas sa kaniyang mukha, tila isang mainit na haplos na naglilinis sa kaniyang mga pilat. Isang-isang itinapon ang mga alaala sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang mga mamahaling damit ni Guyuan, ang mga koleksyon ng porcelain ni Doña Consolacion, at ang malaking wedding portrait. Ang tunog ng paglamukos ng apoy sa mga tuyong papel at tela ay tila isang awit ng paglaya. Ang maitim na usok ay dahan-dahang pumapaakyat sa langit, dala ang lahat ng pait, lahat ng awa sa sarili, at lahat ng luhang inaksayan niya sa loob ng 5 taon. Ganito pala ang amoy ng paglaya, bulong ni Shenning sa kaniyang sarili. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at tela ay mas mabango pa para sa kanya kaysa sa anumang Pranses na pabango. Naramdaman niya ang isang kamay sa kaniyang balikat. Si Sofia iyon, may dalang isang baso ng malamig na tubig at isang puting sobre. Ma'am, ito na po ang final eviction notice para kay Guyuan at Jahui mula sa ospital. Dahil wala na silang pambayad, inilipat na sila sa isang pampublikong ward. At ang biyenan niyo po, dinala na siya sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda na pinatatakbo ng simbahan. Sila na po ang bahala sa kanya. Uminom si Shenning ng tubig. Dinarama ang lamig nito na dumadaloy sa kaniyang lalamunan. Pinapatay ang natitirang init ng galit. Mabuti. Hayaan niyo silang mamuhay sa payak na paraan. Doon nila matututunan ang tunay na halaga ng mga bagay na itinapon nila. Tumingin si Shenning sa mansyon na ngayon ay hubad na sa mga kagamitan. Ang mga bintana ay bukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang bango ng mga bulaklak ng tanglad at kalamansi mula sa labas. Ang bahay na ito ay hindi na isang kulungan. Ito ay isang blangkong canvas na handa na para sa isang bagong simula. Sophia, tawagan mo ang mga arkitekto, sabi ni Shenning habang tumatalikod sa apoy. Gusto kong gibain ang pader sa pagitan ng sala at garden. Gusto kong pumasok ang liwanag. Gusto kong ang bawat sulok ng bahay na ito ay maging paalala na ang isang babae ay hindi kailangang manatili sa dilim para lang maging liwanag ng iba. Sa gitna ng dahan-dahang pagkamatay ng apoy, isang maliit na ibon ang dumapo sa sanga ng puno ng mangga sa kaniyang tabi at nagsimulang umawit. Napangiti si Shenning, isang tunay na ngiti na umabot sa kaniyang mga mata. Ang sugat sa kaniyang pisngi ay tuyo na, at sa ilalim nito, ang bagong balat ay nagsisimula ng tumubo. Ito ang tunay na healing. Ang pagtanggap na ang nakaraan ay naging abo na, at ang bukas ay kasing lawak ng langit na kaniyang tinitingala. Ang bawat paghinga sa loob ng pampublikong ward ng ospital ay tila pakikipag-agawan sa amoy ng sahig na kuskos sa murang chlorine, ang anghit ng pawis ng maraming tao at ang singaw ng tanghali na hindi kayang pawiin ng iisang maugong na bentilador sa kisame. Ang init ay malapot, dumidikit sa balat na tila isang maruming kumot na ayaw kang pakawalan. Sa isang sulok, nakaupo si Guyuan sa isang plastik na silya na may bitak. Ang kaniyang mamahaling polo na dati ay laging plansyado ni Shenning ay gusot-gusot na ngayon. May mansa ng tuyong kape at luha. Wala na ang kaniyang sapatos. Ang suot niya ay mga tsinelas na digoma na kaniyang hiningi sa isang nurse dahil sa awa nito sa kaniyang sugatang mga paa. Guyuan, kailangan ko ng tubig. Ang init dito, hindi ako makahinga. Ang boses ni Jahui ay manipis, tila isang tuyong dahon na madaling madurog. Nakahiga siya sa isang kama na may kalawang. Ang puting tela ng ospital ay magaspang sa kaniyang balat. Wala na ang kaniyang ningning. Ang kaniyang mukha ay maputla. Ang kaniyang mga mata ay lubog. At ang kaniyang tiyan na dati ay kaniyang ipinagmamalaki ay tila isang pabigat na nagpapaalala sa kaniya
ng kaniyang kasinungalingan. Tumingin si Go Yuan sa kaniyang mahal. Ang amoy ng matamis na pabango nito ay napalitan na ng amoy ng sakit at kapabayaan. Wala na tayong pambili ng bottled water, Jiahui. Inubos mo ang lahat. Ninakaw niyo ni Rico ang bawat sentimong dapat ay pambayad natin sa mga utang. Ang boses ni Gu Yuan ay walang emosyon, tila isang bangkay na nagsasalita. Don't blame me. Ikaw ang tanga. Ikaw ang nagpadala sa mabulaklak kong salita. Bulyaw ni Jiahui, ngunit agad siyang napahawak sa kanyang tagiliran dahil sa matinding kirot ng kaniyang tumor. Kung hindi ka baog na asawa, hindi sana ako naghanap ng iba. Kasalanan mo kung bakit tayo narito. Ang salitang baog ay tila isang lason na muling pumasok sa sistema ni Gu Yuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagmula sa kanyang ina o kay Shen Ning. Nagmula ito sa babaeng sinamba niya kapalit ng kaniyang dangal. Biglang pumasok sa ward ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng asul. Hindi sila mga doktor. Sila ay mga kinatawan ng National Bureau of Investigation, NBI. Kasunod nila ay si Sofia, na nakatayo ng tuwid. Ang kaniyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng impyernong yon. Mr. Gu Yuan and Miss Lin Jiahui, ang boses ni Sofia ay formal at walang bahid ng awa. Ito ang warrant of arrest para sa kasong large-scale estafa, falsification of public documents, at qualified theft na isinampa ng Shen Holdings at ng Board of Directors ng GY Logistics. Nanlaki ang mga mata ni Gu Yuan. Ang plastik na silyang kinauupuan niya ay tumunog sa bigat ng kaniyang panginginig. Wait, Sofia, sabihin mo kay Shen Ning, mag-uusap kami. Iuurong niya ang kaso, di ba? Mahal niya ako. 5 years kaming magkasama. Tumingin si Sofia kay Gu Yuan mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng matinding pagkasuklam. Ang babaeng minahal mo, Mr. Gu, ay pinatay mo na sa gabi ng anibersaryo nyo. Ang kaharap nyo ngayon ay ang direktor ng Shen Holdings. At ayon sa kanya, ang katarungan ay hindi isang negosasyong pwedeng daanin sa utang na loob. Lumapit ang mga pulis kay Gu Yuan. Ang malamig na bakal ng posas ay pumatak sa kaniyang mga pulso. Isang tunog ng pagsasara ng pinto ng kaniyang malayang buhay. Jiahui, isasama ka rin namin sa sandaling payagan ka ng mga doktor na lumabas. Ani ng isang opisyal. No, hindi niyo pwedeng gawin ito. May sakit ako. Hiyaw ni Jiahui, ang kaniyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa bakal ng kama. Ang sakit mo ay gagamutin sa loob ng correctional facility, Miss Lin. Sagot ni Sofia. Doon, magkakaroon ka ng maraming oras para pag-isipan kung paano mo naging puhunan ang sarili mong katawan para sa isang kasinungalingan. Habang hihila si Gu Yuan palabas ng ward, ang kaniyang mga mata ay lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kaniyang sariling anino sa makintab na sapatos ng isang pulis. Naalala niya ang bawat umaga na nililinis ni Shen Ning ang kaniyang sapatos habang nakangiti. Ang bawat gabing hinihintay siya nito ng may mainit na pagkain. Lahat ng iyon ay itinapon niya para sa isang ilusyon ng kapangyarihan at isang babaeng ang tanging minahal ay ang kaniyang pera. Ang lamig ng bakal ng posas ay tila nanunuot sa kaniyang buto. Isang paalala na wala na siyang takasan. Habang inilalabas siya sa gusali, ang sikat ng araw ay tumama sa kaniyang mukha. Ngunit wala itong dalang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hiya, habang ang mga tao sa paligid ay kumukuha ng video sa kaniyang pagkadakip. Shen Ning! Sigaw niya sa langit, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas na sirena ng sasakyan ng pulis. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang tahimik at maliwanag na opisina, ibinaba ni Shen Ning ang kanyang tasa ng tsaa. Ang bango ng jasmine ay humahalo sa amoy ng tagumpay. Hindi na niya kailangang manood. Alam niya ang bawat detalye ng kanilang pagbagsak dahil siya ang sumulat ng bawat kabanata nito. Ito ang huling yugto ng kaniyang pagsingil. Ang bawat sentimo, bawat luha, at bawat patak ng dugo
ay nabayaran na ng may interes. Ang bawat paghakbang ng mga lumang tsinelas sa makintab na sahig ng opisina ni Shenning ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga segundong nawala. Ang amoy ng white flower at luma ng lana ay pilit na sumusuot sa bango ng mga sariwang puting lili sa loob ng silid. Ang hangin ay tila bumigat, puno ng amoy ng gamot para sa rayuma, at ang anghit ng pagtanda na hindi na kayang itago ng anumang marangyang pulbo. Sa harap ng malawak na lamesang gawa sa kristal, nakatayo si Doña Consolacion. Wala na ang kaniyang marangyang terno. Ang suot niya ay isang kupas na duster na kaniyang hiningi sa pasilidad. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay puno ng mga diamante at gintong singsing, ay ngayon ay nanginginig at tuyot na tila mga sanga ng patay na puno. Shenning, anak. Ang boses ng matanda ay paos, tila isang hiyaw na galing sa ilalim ng lupa. Ang kaniyang mga mata ay malabo na, puno ng mga luhang hindi na kayang pumatak dahil sa sobrang pagkatuyo. Dahan-dahang itinigil ni Shenning ang pagbabasa ng kaniyang mga dokumento. Hindi siya tumayo. Hinayaan niyang maramdaman ng matanda ang lamig ng kaniyang presensya. Ang kintab ng kaniyang pulang lipstick ay tila isang babala sa gitna ng kaputian ng silid. Anak? Ulit ni Shenning. Ang kaniyang taglish ay kasing talim ng isang pang-opera na kutsilyo. Mama, it's been months. Akala ko ba ay demonyo ang turing niyo sa akin? Bakit ngayon ay tila nakalimutan niyo na ang mga salitang ipinukol niyo sa akin sa harap ng mansyon niyo? Maawa ka, Shenning. Si Guyuan, ang anak ko, hindi niya kakayanin sa loob ng kulungan. May hika siya, alam mo yan. Ang pagkain doon ay hindi para sa kanya. Pagsusumamo ng matanda, habang pilit na lumuluhod sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kaniyang mga tuhod sa matigas na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog ng pagbasag ng huling piraso ng kaniyang dangal. Maawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Shenning. Sumandal siya sa kaniyang upuan. Pinagmamasdan ang bawat kulubot sa mukha ng matanda. Did you show me mercy, Mama? Nung nakaluhod ako sa putikan sa gitna ng ulan? Noong sinampal niyo ako hanggang sa dumugo ang pisngi ko dahil lang sa isang kasinungalingan? Nasaan ang awa niyo noong tinawag niyo akong baog at walang silbi? Nagkamali ako, Shenning. Nabulag ako ni Jiahui. Please, gamitin mo ang kapangyarihan mo. I-withdraw mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Maging katulong mo ako. Kahit ano. Basta makalabas lang ang anak ko. Hagulgol ng matanda. Ang kaniyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa dulo ng lamesa ni Shenning. Hinawakan ni Shenning ang baba ng matanda. Pinilit itong tumingin sa kaniyang mga mata. You look like a maid now, Mama. Just like what you called me before. No wonder Guyan's family needs a real woman to fix the mess he made. But unfortunately, the real woman is too busy running an empire to care about a man who couldn't even stand up for his own wife. Binitawan ni Shenning ang mukha ng matanda nang may pagkasuklam. Kinuha niya ang isang puting panyo at pinunasan ang kaniyang mga daliri. Tila ba nadumihan siya sa pagdampi sa balat ni Doña Consolacion. Ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran na noong gabing pinalayas niyo ako. Today, what you're feeling is not injustice. It is karma. Ang bawat luhang pinatulo ko sa loob ng 5 taon, bawat patak ng dugo sa pisngi ko, pinagbabayaran niyo na iyan ngayon. At tungkol kay Guyuan, hayaan niyo siyang makatikim ng pagkaing hindi para sa kanya. Baka doon niya matutunan ang lasa ng katotohanan. Wala kang puso. Masahol ka pa sa hayop. Sigaw ng matanda. Ang kaniyang desperasyon ay muling nauwi sa galit. Salamat sa papuri, Mama. Natuto lang ako sa pinakamagaling kong guro. Sa inyo. Sagot ni Shenning habang muling ibinabalik ang tingin sa kaniyang mga dokumento. Sofia, ilabas niyo na siya at pakibigyan siya ng isang supot ng pandesal at mainit na kape bago siya ibalik sa pasilidad. I don't want people to say that the director of Shen Holdings is as heartless as the people she replaced. Habang hihila ng mga security guard ang matanda palabas, ang mga hiyaw nito ay unti-unting humihina
hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa loob ng opisina. Ang tanging natira ay ang amoy ng white flower na dahan-dahang nilalamon ng bango ng mga sariwang lili. Huminga ng malalim si Shenning. Ang bigat sa kaniyang dibdib ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat salitang ibinalik niya sa matanda, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kaniyang kaluluwa. Hindi ito tungkol sa pagiging masama. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng hangganan na kailanman ay hindi na muling malalagpasan ng kahit sino. Tumingin siya sa kaniyang refleksyon sa lamesang kristal. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang asawang sawi. Siya ay si Shenning, ang reynang dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag, mas maningning, at higit sa lahat, malaya. Ang pagtakas ng dilim sa kalangitan ng Maynila ay dahan-dahang pinalitan ng isang maputlang ginto sa silangan. Sa rooftop ng Shen Holdings, ang hangin ay sariwa. May dalang lamig na humahaplos sa balat at amoy ng bagong ulan na humalo sa halimuyak ng matapang na kape sa kamay ni Shenning. Ang bawat singaw ng init mula sa kaniyang tasa ay tila isang marahang paalala na siya ay humihinga, siya ay buhay, at higit sa lahat, siya ay buo. Nakatayo siya sa gilid ng glass railing, pinagmamasdan ang naglalakihang gusali ng Makati na dahan-dahang nagigising. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib na dati. Ay laging naroon tuwing hihintayin niya ang pag-uwi ni Guyuan. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kaibigan na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kaniyang pisngi. Ang pilat na iniwan ng singsing ni Doña Consolacion ay halos hindi na mahalata. Ngunit para kay Shenning, ito ay isang medalya ng digmaan. Ito ang marka ng sandaling pinili niyang hindi na maging biktima. Ang balat doon ay makinis at matatag. Tila ang kaniyang sariling kalooban na pinatibay ng apoy ng pagtataksil. Maamning, ang boses ni Sofia ay malambing na bumasag sa katahimikan. Lumapit ang sekretarya na may dalang isang manipis na folder, ngunit sa pagkakataong ito, wala itong dalang bigat ng problema. It's finalized. The court has issued the final ruling. Lahat ng ari-arian na kinuha ni Guyuan ay opisyal na nating nabawi. At tungkol sa kanila, ang balita ay nakarating na sa mga pahayagan. Uminom si Shenning ng kaniyang kape, tinarama ang pait at tamis nito sa kaniyang dila. How are they, Sophia? Not that I care, but I want to know the end of the story I wrote. Si Guyuan ay nagsimula na ng kaniyang sentensya sa bilibid. Ang huling ulat ay madalas daw siyang mapunta sa infirmary dahil sa kaniyang hika at sa hirap ng buhay doon. Si Jiahui naman, ang kaniyang operasyon ay naging matagumpay. Ngunit dahil wala siyang pambayad sa rehabilitasyon, inilipat siya sa isang pasilidad ng gobyerno habang hinihintay ang kaniyang paglilitis. Ang kaniyang ganda na dati ay kaniyang ipinagmamalaki ay tuluyan ng naglaho. Paliwanag ni Sofia, ibinaba ni Shenning ang kaniyang tasa sa ibabaw ng lamesang bakal. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa metal ay malinaw at pinal. Tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap. The bitter irony of it all, Sophia. Wika ni Shenning sa Taglish. They wanted the crown so bad, but they didn't realize that the crown is heavy. They only wanted the gold, but they didn't want the responsibility of being honorable. Now, they are left with nothing but the weight of their own choices. Tumingin si Shenning sa kaniyang mga kamay. Noong siya ay asawa pa ni Guyuan, ang kaniyang mga kuko ay laging maikli at amoy, bawang mula sa kusina. Ngayon, ang kaniyang mga daliri ay malinis, mahahaba, at may suot na isang simpleng singsing na sapiro. Ang hiyas na simbolo ng karunungan at katapatan. Hindi ito bigay ng sinumang lalaki. Binili niya ito para sa kaniyang sarili. Maam, may mga nagpapadala po ng bulaklak sa opisina. Maraming mga negosyante at ilang mga dating kakilala ang gustong makipag-date sa inyo. Sinasabi nila na the Queen of Risk is back on the market. Biro ni Sofia. Napangiti si Shenning, isang ngiti na hindi napilit.
Sabihin mo sa kanila, Sophia, the queen is not on the market. She owns the market. I don't need a king to justify my throne. I've spent 5 years building someone else's empire. This time, I'm building my own. Humakbang si Shenning patungo sa pinto ng rooftop. Habang naglalakad siya, ang tunog ng kaniyang mga takong ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang sikat ng araw ay tumama sa kaniyang likuran, gumagawa ng isang mahabang anino na tila isang balabal ng kapangyarihan. Wala na ang awa, wala na ang gigil. Ang tanging natira ay ang healing, ang unti-unting pagkabuo ng kaniyang pagkatao na dati ay pilit niyang binasag para lang magkasya sa maliit na mundo ng mga gu. Let's go, Sophia. We have a board meeting at 9 a.m. I want to launch the foundation for single mothers and abused wives this month. Gusto kong malaman nila na ang putik ay hindi katapusan ng kwento. Ito ay pwedeng maging lupa kung saan tutubo ang pinakamagandang bulaklak. Utos ni Shenning. Habang sumasara ang pinto ng rooftop, ang huling nakita ni Shenning ay ang malawak na abot-tanaw ng Maynila. Ang lungsod ay tila naghihintay sa kaniyang bawat utos. Siya ay si Shenning, isang anak, isang direktor, isang mandirigma, at higit sa lahat, isang babaeng natutong mahalin ang kaniyang sarili bago ang iba. Ang anibersaryo ng kaniyang kalayaan ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na humuhugas sa bawat bakas ng dumi sa pampang. Sa loob ng marangyang bulwaga ng The Ning Foundation, ang bango ng mga sariwang puting orkidya ay humahalo sa amoy ng mamahaling champagne at ang halimuyak ng mga pagkaing inihanda ng may pag-ibig. Ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay tila mga bituin na bumababa upang saksihan ang isang pagtitipon ng mga kababaihang muling nakatayo mula sa kanilang sariling mga abo. Nakatayo si Shenning sa gitna ng entablado. Ang kaniyang itim na gown na gawa sa velvet ay tila yumayakap sa kaniyang katawan ng may paggalang. Ang sapiro sa kaniyang daliri ay kumikinang, sumasalamin sa kaniyang katatagan. Wala na ang pilat sa kaniyang pisngi, hindi dahil nawala ito ng tuluyan, kundi dahil tinanggap na niya ito bilang bahagi ng kaniyang kagandahan. Ang hiya ay hindi dapat maging kulungan natin. Ang boses ni Shenning ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing linaw ng tunog ng isang kampanang pilak. Ang tunay na kahihiyan ay wala sa mga taong nasaktan, kundi sa mga taong nanakit. Today, we celebrate not just survival, but the power of a woman to claim her own throne without asking for permission. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Shenning sa isang diaryo sa ibabaw ng mesa. Sa sulok ng mga balita tungkol sa lipunan, may isang maliit na artikulo tungkol sa huling paglilitis ng mga gu. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng bilibid, ang amoy ng kalawang at ang singaw ng kanal ay tila naging permanenteng pabango na ni Gu Yuan. Nakaupo siya sa isang matigas na semento. Ang kaniyang katawan ay payat, na tila isang anino ng lalaking dati ay kinatatakutan sa boardroom. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Shenning. Ang litratong itinapon niya sa putikan noon. Ang bawat haplos niya sa papel ay puno ng pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang puso. Shenning, patawad, bulong niya. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kisame at ang malakas na pag-ubo ng kaniyang kapwa preso. Ang kaniyang hika ay mas madalas nang umatake. Bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kaniyang sariling kataksilan. Sa kabilang dako, sa isang pampublikong laundry shop sa gilid ng kalsada, nakatayo si Jiawi. Ang amoy ng matapang na detergent at ang init ng plansa ay bumabalot sa kaniyang balat. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay laging manicure, ay ngayon ay puno ng paltos at sugat mula sa pagkuskos ng mga maruming damit ng ibang tao. Tumingin siya sa kaniyang refleksyon sa isang balde ng tubig. Ang kaniyang mukha
ay may malaking peklat mula sa kanyang operasyon. Isang marka na hindi na kailanman matatago ng anumang makeup. Naririnig ni Jiahui ang mga tawanan ng mga tao sa labas tungkol sa bagong foundation ni Shenning. Isang patak ng luha ang humalo sa tubig na sabon. Ito ang kaniyang karma. Ang maging tagalinis ng dumi ng mundong dati ay akala niya ay kaniyang mapaghaharian. At sa isang maliit na silid sa charity ward ng isang pasilidad, nakatitig si Doña Consolacion sa pader. Ang kaniyang isip ay tila isang sirang plaka, paulit-ulit na binubulong ang tungkol sa kaniyang mansyon at mga diamante. Ang bawat pagpasok ng nurse para bigyan siya ng simpleng lugaw ay tila isang malupit na paalala ng bawat pagkaing kaniyang hinamak noong si Shenning pa ang nagluluto para sa kanya. Nawala na ang kaniyang boses, wala na ang kaniyang kapangyarihan, siya ay naging isang estranghero sa kaniyang sariling katawan. Bumalik ang paningin ni Shenning sa kaniyang mga bisita. Isang matandang babae na dati ay biktima rin ng pang-aabuso, ang lumapit at humawak sa kaniyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang basbas. Salamat, Director Shen. Dahil sa'yo, nahanap ko ang lakas kong lumaban, sabi ng matanda. Hindi dahil sa akin, nanay, sagot ni Shenning habang marahang pinipiga ang kamay nito. Nasa loob niyo na ang lakas na yon. Tinulungan ko lang kayong buksan ang pinto. Lumabas si Shenning sa balcony ng bulwagan. Ang hangin ng gabi ay amoy dagat at sariwang pagsisimula. Tumingala siya sa buwan. Ang kaniyang puso ay wala ng puwang para sa galit o pait. Ang 5 taon ng kaniyang pagtitiis ay naging matabang lupa para sa kaniyang kasalukuyang tagumpay. Ang utang na loob ay hindi na isang tanikala. Ito ay naging isang tulay para sa iba. Ang hiya ay naging kapa ng kaniyang dangal at ang awa ay naging lakas ng kaniyang pagkalinga. Ito ang huling kabanata ng kaniyang lumang buhay at ang unang pahina ng kaniyang walang hanggang kalayaan. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa kaniyang harapan, alam ni Shenning na hindi na siya muling luluhod sa putikan dahil ang isang reynang marunong magmahal sa sarili ay hindi kailanman mawawalan ng korona. Ang gabi ay tahimik, payapa at ganap na kanya.